Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magandang umaga po sa inyo, mga minamahal kong mga kapatid. Magandang umaga rin po, Father. Sa pagdiriwang natin ng banal na misa, papurihan natin at pasalamatan ng ating Panginoong Jesucristo sa lahat ng mga pagpapala at biyaya na patuloy nating natatanggap. Pasalamatan natin siya sa biyaya ng buhay, sa biyaya ng pananampalataya, at sa pagkakataon ngayong Kwaresma na tayo makapagsisi at tumalikod sa ating mga kasalanang nagawa. Mga minamahal, kalakip ng mga kahilingan natin yung luhog sa banal na pagdiriwang, isama natin ang intensyon ng minamahal na Santo Papa, gayon din ng Obispo, Kaparian, mga taong humihingi sa atin ng mga panalangin at dasal, gayon din sa mga taong pinakakuha natin ng ating mga panalangin, sa mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan at anibersaryo ng kasal sa pagkakataong ito. Panalangin din natin ang mga may sakit, may karamdaman, nasa ospital, nasa bilangguan, mga kababayan natin naghahanap buhay sa ibang bansa, sa mga kapatid nating Kristiyanong hindi natin nakakapiling, sa pagdiriwang na ito sa anumang kadahilanan, at sa ating lahat na nakikisa sa banal na pagdiriwang, sa patnubay at gabay ng Espiritu Santo, pagkalooban nawa ang bautisan ng kaliwanagan ng isipan, lakas ng pangatawan at tibay ng kalooban upang sa mamunti nating pamaraan, makapaglingkod tayo sa Diyos at sa ating kapwa. Panalangin din natin ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalo tigit yung mga kaluluwa na hindi na naaalala ng kanilang mga kamag-anak. Magtamasa nawa sila ng kapahingahang walang hanggan sa piling ng may kapal. At upang tayo maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin po muna natin pagsisihan ng ating mga nagawang pagkukulang. Buong kapamabaang loob nating sambitin, inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, huwag mong bawiin sa amin ang iyong kagandahang loob na nagpapagindapat na kami maging iyong lingkod at nagdudulot sa amin ang iyong palagiang pagkupkop.
sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Noong mga araw na iyon, tumindig si Azarias at dumalangin. Alang-alang sa iyong karangalan, huwag mo kaming itakwil habang panahon. Huwag mong putulin ang iyong tipan sa amin. Muli mo kaming kahabagan, alang-alang kay Abraham na iyong minamahal, kay Isaac na iyong lingkod, at kay Israel na iyong pinabanal. Ipinangako mong pararamihin ang kanilang lahi gaya ng mga bituin sa langit at ng buhanginan sa tabing dagat. Subalit ngayon, Panginoon, kami ay naging pinakamaliit na bansa. Dahil sa aming mga kasalanan, kami ang pinakaaba ngayon sa sanlibutan. Wala kaming hari, mga propeta o mga tagapanguna ngayon. Walang templong mapag-alayan ng mga handog na susunugin, mga hain at kamanyang. Wala man lang lugar na mapaghahandugan upang kami ay humingi ng awa mo. Ngunit lumalapit kami sa iyo ngayon, nabagbag ang puso at nagpapakumbaba. Tanggapin mo na kami na parang may dalang baka, mga guya at libo-libong matatabang tupa na susunugin bilang handog sa iyong harapan. Tanggapin mo ang aming pagsisisi bilang handog upang kami matutong sumunod sa iyo ng buong puso. Walang nagtiwala sa iyo na nabigo. Simula ngayon, buong puso kaming susunod sa iyo, sasamba at magpupuri sa iyo. Huwag mo kaming biguin, yamang ikaw ay maamo at mapagkalinga. Kahabagan mo kami at saklolohan. Muli mong iparanas sa amin ang iyong kahangahangang pagliligtas. At sa gayoy, muling dakilain ng iyong pangalan, Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, poon iyong gunitain ang pag-ibig mo sa amin. Poon iyong gunitain ang pag-ibig mo sa amin. Ang kalooban mo'y ituro, O Diyos, ituro mo sana sa aba mong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan, ituro mo poon ang katotohanan, tagapagligtas ko na inaasahan. Poon iyong gunitain ang pag-ibig mo sa amin. Poon gunitain pag-ibig mong wagas at ang kabutihan noon pa'y nahayag. Pagkat pag-ibig mo'y hindi nagmamaliw, ako sana poon ay alalahanin. Poon iyong gunitain ang pag-ibig mo sa amin. Mabuti ang poon at makatarungan sa mga salari, guro at patnubay. Sa mababang loob, siya yaong gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Poon iyong gunitain ang pag-ibig mo sa amin. Magsitayo po ang lahat. Magsisi tayong mataos, halina't magbalik loob sa mapagpatawad na Diyos. Sa Kanya tayo'y dumulog at manumbalik na lubos. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus, Panginoon, makailan kong patatawarin ang aking kapatid na paulit-ulit na nagkakasala sa akin? Makapito po ba? Sinagot siya ni Jesus, hindi ko sinasabing makapito, kundi 70 ulit pa nito.
sapagkat ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Ipinasya ng isang hari na pagbayarin ang kanyang mga lingkod na may utang sa kanya. Unang dinala sa kanya ang isang may utang na 10,000,000 piso. Dahil sa siya ay walang ibayad, iniutos ng hari na ipagbili siya ang kanyang asawa, mga anak at lahat ng ari-arian upang makabayad. Nanikluhod ang taong ito sa harapan ng hari at nagmakaawa. Bigyan pa ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat. Naawa sa kanya ang hari kaya ipinatawad ang kanyang mga utang at pinayaon siya. Ngunit pagkaalis niya roon ay nakatagpo niya ang isa sa kanyang kapwa lingkod na may utang na 500 piso sa kanya. Sinunggaban niya ito at sinakal, sabay wika, "Magbayad ka ng utang mo." Naglumuhod iyon at nagbakaawa sa kanya, "Bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran kita." Ngunit hindi siya pumayag. Sa halip, ipinabilanggo niya ang kanyang kapwa lingkod hanggang sa ito'y makabayad. Nang makita ng kanyang mga kapwa lingkod ang nangyari, sila'y labis na nagdamdam. Pumunta sila sa hari at isinumbong ang nangyari. Kaya't ipinatawag siya ng hari. "Ikaw, napakasama mo," sabi niya. "Pinatawag kita sa utang mo sapagkat nagbakaawa ka sa akin. Nahabag ako sa iyo. Hindi ba dapat ka ring mahabag sa kapwa mo?" At sa galit ng hari, siya'y ipinabilanggo hanggang sa mabayaran niya ang kanyang utang. Gayon din ang gagawin sa iyo ng aking amang nasa langit kung hindi ninyo patatawarin ang inyong kapatid. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang umaga sa inyo mga minamahal kong mga kapatid. At maligayang pagdating po sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. At mga minamahal, napakagandang pagdinilay sa araw na ito ang katanungan na bakit mahirap magpatawad. No? Alam natin yan bilang tao. Sadyang napakahirap. Lalo tigit kung ang kasalanang nagawa sa iyo ng kapwa-tao mo ay napakabigat. Matindi. Ika nga, mga minamahal kong mga kapatid. Pero sa puntong ito, mga minamahal, sa mabuting balita at mga pagbasa na ating napakinggan, ibinibigay sa atin ng ating Panginoong Jesucristo yung masabi nating kulang o hindi natin nagagawa kung bakit yung ating pagpapatawad ay hindi ganap at nahihirapan tayo lagi. No? Kaya una, mga minamahal kong mga kapatid, bakit mahirap magpatawad? No? Dahil kulang yung ibinibigay nating pagmamahal sa kapwa natin sa tuwing tayo ay nagpapatawad. In forgiving others, we are lacking of compassion. Mga minamahal kong mga kapatid, yan ang kulang. No? Sa pagpapatawad ho kasi, mga minamahal kong mga kapatid, hindi lang ho sapat na masabi natin, "Oh, sorry na." Mga minamahal kong mga kapatid, sa ating bilang mga tao, ramdam naman ho natin kung yung pagpapatawad ay sincere. No? Kung merong pagmamahal. Kaya nga sa puntong ito, mga minamahal kong mga kapatid, noong nagtanong si Pedro, "Panginoon, makailang ulit ko pong patatawarin ang aking kapatid na paulit-ulit na nagkakasala sa akin? Makapito po ba?" Anong sabi ni Jesus? "Hindi ko sinasabing makapito. Bagkus ay 70 ulit pa nito." Bakit ganoon ang panawagan? At kung bagay paalaala ng ating Panginoong Jesucristo, hindi lang kay Pedro bagkus ay sa ating lahat. Para, mga minamahal ko mga kapatid, isa sa mga dahilan, para unti-unti nating magaya yung pagpapatawad ni Jesus na ginagawa niya sa atin. No?
pagpapatawad na may pagmamahal. Kaya nga araw-araw tayo na nagdiriwang ng banal na misa, no? Para yung pagmamahal na ipinapakita lagi ni Jesus sa pagsasakripisyo niya ng kanyang sarili sa anyo ng tinapay at alak bilang kanyang katawan at dugo, no, na iniaalay niya para sa ating katubusan. Na minamahal ko mga kapatid, ay maunawaan natin, no, makita natin yung dakilang pagmamahal niya upang yung kapwa na nagkakasala sa atin ay mapatawad din natin. Kaya nga, mga minamahal ko mga kapatid, kung inyong pagninilayan, bakit ba mahirap magpatawad? Isa yun sa mga dahilan. Kulang pa. Kulang na kulang pa. Yung pagmamahal ng Diyos na nasa atin. Kaya kinakailangan pa nating dagdagan. No? Kinakailangan pa nating humingi lagi sa Diyos, sa sakramento ng banal na Eucharistia na nagpapakita at nagpaparamdam lagi ng kanyang pagmamahal sa atin. Pangalawa, mga minamahal kong mga kapatid, kung bakit mahirap magpatawad sa ating parte bilang mga tao, ay dahil bukod sa kulang na kulang yung pagmamahal ng Diyos na nasa atin, no? Ay dahil pinipigilan pa natin yung habag na ibinibigay ng Diyos sa atin. No? We withhold mercy from others. Kagaya ng ginawa noong ipinatawag na may utang doon sa hari. No, pinatawad siya ng hari. Pero na makita niya yung kanyang kapwa, lingkod na may utang sa kanya, 500 lang naman eh. No? Bukod sa habag, yung kanyang, kumbaga ay ipakita, pinigilan pa niya. No? Pinakitaan siya ng habag ng hari, pero pinigilan niya na ipakita naman ito sa kanyang kapwa tao, sa kanyang kapwa lingkod. Eh tayo din, mga minamahal kong mga kapatid, laging ipinapakita araw-araw sa atin ng Diyos ang kanyang awa at habag. Lagi niya tayong pinapatawad sa tuwing natutunghayan natin ang krus ng ating Panginoong Jesucristo kung saan siya nakabayubay. No? Ipinapadama niya ang kanyang awa at habag sa atin. Eh sino tayo, mga minamahal kong mga kapatid, upang pigilan din na ipadama sa ating kapwa yung habag na ito na ipinapadama sa atin ng Diyos para sila ay patawarin sa mga pagkakasalang nagawa sa atin. Kaya nga, paalaala ng ating Panginoong Jesucristo, mga minamahal kong mga kapatid, nung sinabi ng hari, nahabag ako sa iyo, hindi ba dapat ka ring mahabag sa kapwa mo? No? Tayo din, mga minamahal, kinahabagan tayo ng Diyos bilang kanyang mga lingkod, dapat din tayong mahabag sa ating kapwa. Kaya, mga minamahal kong mga kapatid, kung ating patuloy na pagdinilayan kung bakit kahirap magpatawad, ito, yung dalawa sa maraming dahilan kung bakit tayo nahihirapan. Kaya, sa panahon ng Kwaresma, no, sana hilingin natin ito sa Diyos. Na nawa, biyayaan pa niya tayo at punuin niya tayo ng kanyang pagmamahal. Yung dakilang pagmamahal na handang mag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang kapwa. Sana maipadaba din natin at huwag natin pigilan yung awa at habag na ipinadama sa atin ng Diyos araw-araw para sa ating kapwa na humingi ng kapatawaran sa atin. Pagpalain nawa tayo ng poong may kapal ngayon at kailanman. Amen. Para po sa mga maghahandog na sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Sa'yo ang aming handog, ang tinapay at alak na ito handog ng iyong bayan suma.
humingi ng patawad mo. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito handog ng iyong bayan sumasamot, humingi ng patawad mo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ng aming mga alay upang kami kalugdan mo at ganap na kasiyahan. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat ni Ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Minarapat mong ang pagtitiis para sa naghihirap ay maging tagapagpahiwatig ng pasalamat na aming inihahain ngayon sa iyong hapag. Ang iyong anak na uliran tagabigay ng pagsasaluhan sa mga nagugutom at mga nauuhaw. Sa pagsunod namin sa giliw mong anak, ang pagkamaawain mo ay aming ginaganap upang ang pag-iimbot ay mapawing lahat sa aming pag-uugali at gawaing binabalak. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka poong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulan. Sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagmunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay,
si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinilisang esposo, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, awitin natin ang buong lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at yagyan mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen.
Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon, naway laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po makaluluhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang iyong pangalan, O Panginoon, sa sangkalupaan ipinagbunyi mo ang iyong kamahalan sa buong kalangitan. Pinagmamasdan ko ang langit, nagawa ng iyong mga kamay, ang buwan at mga bituin na sa langit niyong inilagay. Ang isa sa gawapong second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para po sa mga pangangailangan ng matanda at may sakit na mga pari sa Archdiocese ng Lipa. Maraming salamat po sa inyong handog. Ang iyong pangalan, O Panginoon, sa sangkalupaan ipinagbunyi mo ang iyong kamahalan sa buong kalangitan.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pamalagiin nawa kaming buhay ng pagsasalo namin sa banal na paikinabang at dulutan nawa kami nito ng iyong kapatawaran at patatagin nawa kami sa tapat na pagmamahal. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sabay-sabay po nating dasalin ang panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petralcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap, itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu, at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine at bahagi ng pagsasakripisyo ngayong panahon ng Kwaresma. Tayo po ay inaanyayahang mangumpisal at magsisi sa ating mga kasalanan. Makikita niyo po sa ating screen ang mga confession schedule. Gayon din naman, mayroon po tayong pagdadasal ng Istasyon ng Cruz tuwing araw ng Biyernes sa ganap na ika-3 ng hapon. Ang aklat dasalan po ay available sa ating mga tindahan. Ika-4, mga kapiyo, bahagi pa din ng pagpapalalim ng pananampalataya at pagninilay ngayong panahon ng Kwaresma. Ang ating pong lakbay parokya ay gagawin natin sa ilang mga simbahan sa Pampanga sa darating na March 21, 2024. Para sa mga nagnanais sumama, kayo po ay magpalista sa opisina ng parokya sa halagang 2,500 piso hanggang ngayong March 10 lamang. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ika-10 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalang ito. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa panalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang lahat ng dumulog at magdasal, gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala
para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong paikisa sa banal na pagdiriwang ng misa. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang.